Pagkatapos ng unang bahagi ng pelikula, kumalat na sa buong mundo ang tinatawag na monkey flu na dulot ng ALZ1113 compound. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang sakit, digmaan, at kaguluhan na halos nagpabere sa sangkatauhan. Iilan na lang ang natirang mga tao na may natural na immunity laban sa pandemya. Mas nakakatakot pa, nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng mga tao at ng mga unggoy, hindi lang iilang unggoy, kundi isang buong kaharian ng malalaking unggoy na sobrang talino. Sa simula ng pelikula, makikita ang eksena kung saan ang mga unggoy ay nagsasagawa ng malaking pangangaso. Itinuturo ni Caesar, ang hari ng mga unggoy, sa kanyang anak kung paano mangaso ng isang kawan ng mga hayop. Itinaas ni Caesar ang kanyang kamay, kaya nagkagulo at nagsitakbo ang mga antelope. Nagkaroon ng banggaan si Koba at ang mga hayop, dahilan para mahulog ang ilan sa patibong na inihanda ng mga unggoy. Pero sa harap ng panganib, nagpanik ang buong kawan at nagsalpukan sa hukbo ni Caesar. Inihagis mismo ni Caesar ang isang puno, kaya bumagsak ang isang antelope sa lupa. Bigla niyang napagtanto ang panganib at agad niyang pinaalalahanan ang anak niya na mag-ingat. Maya-maya, inatake si Blue Eyes ng isang matandang oso. Mabilis na tumalon si Caesar para iligtas ang kanyang anak, pero kahit anong gawin niya, hindi niya matalo ang malaking oso. Biglang dumating si Koba mula sa itaas at sinaksak ng isang malaking sibat ang oso. Nagpasalamat si Caesar kay Koba sa kanyang pagtulong at pinaalalahanan ang anak niya na mag-isip muna bago kumilos. Pagkatapos ng pangangaso, bumalik ang mga unggoy habang nakasakay sa kabayo, papunta sa kanilang kampo malapit sa dam. Malaki na ang naging progreso ng sibilisasyon ng mga unggoy. Si Maurice ay nagsisilbi ng guro ng Ingles, at ang mga batang unggoy na may A113 gene ay napakatalino. Sa loob ng isang taon, marunong na silang bumasa at sumulat na parang normal na tao, at mas mabilis pa ang kanilang natutunan kumpara sa mga tao. Ngayong araw, nanganak ang asawa ni Caesar ng isa pang anak na lalaki. Tinawag niya si Blue Eyes para ipakilala sa bagong kapatid, at muling nagbuklod ang kanilang pamilya. Maya-maya, kinausap ni Caesar si Maurice, ang kanyang tagapayo, tungkol sa kanyang nararamdaman. Nagmuni-muni sila kung gaano kalayo na ang narating ng lahi ng mga unggoy. Sa kabila ng lahat ng progreso, inamin ni Caesar na paminsan-minsan iniisip pa rin niya ang mga tao, kahit halos wala nang natitira sa kanila. Habang nag-iikot sa gubat, biglang nakatagpo nina Blue Eyes at Ash, anak ni Rocket na isa ring kilalang unggoy, ang isang tao. Sa takot, binaril ng tao si Ash at napatay ito. Nang marinig ang putok ng baril, dumating ang iba pang grupo para magbigay ng suporta. Naging tensyonado ang sitwasyon, lalo na nang makita ni Rocket ang kanyang anak na binaril. Tumayo si Caesar sa isang malaking bato at iniutos sa mga unggoy na manatiling kalmado. Nilapitan siya ni Malcolm, ang leader ng grupo ng mga tao, at ipinaliwanag na wala silang masamang intensyon. Dahil dito, ibinaba ng lahat ang kanilang mga armas. Sumigaw si Caesar at inutusan ng mga tao na umalis na agad. Sa takot, mabilis na tumakas ang grupo. Pagkaalis nila, inutusan ni Caesar si Koba, ang kanyang kanang kamay, na sundan ang bakas ng mga tao. Hindi alam ni Malcolm na ang pagkakamaling iyon ang magpapasimula ng isang malaking digmaan. Dinala ng grupo ang kanilang mga leader sa isang tagong base sa lungsod. Natatakot pa rin ang isang kalbong lalaki dahil sa nakita niyang nagsasalita at may mga armas na sibat ang mga unggoy. Takot siyang sundan at patayin sila ng mga ito. Sa wakas, nakarating sila sa base na nasa isang mataas na tore. Masaya ang grupo na nakarating sila ng ligtas, pero hindi nila alam na natunton na rin ni Koba at ng kanyang mga tauhan ang lugar na iyon. Nagdeklara si Koba ng masama, atakihin na natin ang mga tao bago nila tayo sirain. Binabaril nila ang anak mo, Rocket, pero binalaan sila ni Caesar na ang pagsisimula ng digmaan ay maaaring magpabagsak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Hinikayat niya ang mga unggoy na isipin ang kinabukasan ng kanilang lahi. Pero dahil sa dinanas na pang-aabuso ni Koba mula sa mga tao noon, gusto pa rin niyang patunayan ang kanyang lakas. Kaya kahit may pag-aalinlangan, pumayag si Caesar na magmarcha patungo sa kampo ng mga tao. Kinaumagahan, naglakbay ang mga unggoy papuntang lungsod, sakay si Caesar sa isang maamong kabayong pandigma, mistulang isang hari. Natakot ang mga tao sa kanilang nakita, pero ang pakay ng mga unggoy ay makipag-usap, hindi makipagdigma. Matapang na humarap si Malcolm para makipagnegosasyon kay Caesar, ang hari ng mga unggoy. Sinabi ni Caesar na ayaw ng mga unggoy ng digmaan, pero kung mapipilitin, lalaban sila. Kung alam niyo ang tama, hindi niyo kami gagalawin, at wala kaming balak sakupin ang inyong teritoryo, sabi ni Caesar. Ibinigay niya pabalik ang bag kay Malcolm at bumalik na ang buong grupo ng unggoy sa kanilang tahanan. Galit na tumingin si Koba kay Malcolm, halatang gusto niyang salakayin ang lahat ng naroon, pero tahimik na sumunod na lang siya kay Caesar. Naiwan ang mga tao na nagtataka, naguguluhan, at nag-aalala. Parang nawalan na sila ng pag-asa matapos makita ang kapangyarihan ng mga unggoy. Sabi ni Dreyfus, critical na ang sitwasyon, kailangan na nilang kunin ang dam sa itaas para maibalik ang kuryente sa lungsod. Tumataas na ang presyo ng gasolina at ang natitirang enerhiya ay tatagal na lang ng 2 linggo. Nagpasya si Dreyfus na handa na silang hamanin ang hukbo ng mga unggoy. Pero humiling si Malcolm ng 3 araw para makipagnegosasyon kay Caesar. Kung magtatagumpay ako, maiiwasan natin ang walang
saysay na pagdanak ng dugo, sabi niya. Tumugon si Dreyfus, kung walang sagot sa loob ng 3 araw, uutusan ko ang mga tao na magsagawa ng isang ganap na atake. Kinabukasan, agad naghanda si Malcolm para umalis. Alam niyang delikado ang kanyang gagawin pero kailangan niyang subukan dahil kung hindi, siguradong mauuwi sa digmaan. Nagpilit ang kanyang asawa at mga anak na ihatid siya. Nagmaneho si Malcolm papasok sa umuyulang kagubatan, iniwan ang kanyang grupo at naglakad mag-isa papasok sa teritoryo ng mga unggoy. Hindi nagtagal, nahuli siya ng isang malaking chimpanzee na sumigaw at dinala siya kay Caesar. Naroon ang lahat ng pinuno ng mga unggoy, mula sa mga opisyal hanggang sa mga militar. Pinaluhod si Malcolm sa harap ni Caesar. Nagmakaawa siya na makausap ang hari ng mga unggoy pero sumigaw si Koba, mga sinungaling ang mga tao. Sabay taas ng sibat niya, handang tapusin si Malcolm doon din mismo. Tahimik na tinaas ni Caesar ang kamay, senyales para itigil si Koba. Sinabi ni Malcolm na gusto niyang ipakita kay Caesar ang isang bagay sa dam sa itaas. Dinala niya si Caesar sa hydroelectric dam at ipinaliwanag na ito na lang ang natitirang pag-asa ng mga tao para hindi magutom at mamatay. Nagmakaawa si Malcolm na payagan silang ayusin at paandarin ulit ang dam para magkakuryente. Pumayag si Caesar pero may kondisyon, kailangang ibigay ng mga tao ang lahat ng kanilang mga baril para sirain. Kinagabihan, pagod na pagod si Ash sa pagbabasag ng mga baril. Nag-aalala si Koba na baka gamitin ng mga tao ang kuryente para maging mas mapanganib. Gusto niyang patayin na ang lahat ng tao habang mahina pa sila. Pero sinabi ni Caesar na hindi dapat itulak sa bingit ang mga tao. Sumigaw si Koba, pinahirapan nila ako. Pero tiningnan siya ni Caesar ng seryoso kaya natakot si Koba at natahimik. Gayunman, nagsimula na si Koba na mag-isip ng pagtataksil. Sinabi ni Caesar sa kanyang anak na puno ng galit si Koba laban sa mga tao. Pero sa totoo lang, ganito rin ang takot ng mga tao kay Koba. Kinagabihan, may isang opisyal na nagsabing ang mga unggoy ay iba sa mga tao dahil mas marunong silang mag-adapt sa kapaligiran. Si Carver, yung bumaril kay Ash sa simula ng pelikula, ay naalala ang sakit na pumatay sa mga kamag-anak ni Malcolm at Ellie. Kinabukasan, pinuntahan ni Maurice ang tent ng anak ni Malcolm. Nagtanong si Caesar kay Maurice kung nasaan si Koba dahil hindi ito nagpapakita. Samantala, palihim na nagmamanman si Koba sa mga tao at napansin niyang abala ang mga ito sa paghahanda ng mga armas. Dinala ni Koba ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan at pumasok sa imbakan ng bala, nagtatanong kung bakit ganoon kalaki ang inilalaan ng mga tao sa armas. Habang nagtataka si Koba, nahuli siya ng 2 sundalo. Nagkunwari siyang parang tanga at nagsimulang sumayaw sa harap ng mga sundalo. Nagtawanan ng 2 at pinalayas lang si Koba. Samantala, nakapasok na ang grupo ni Malcolm sa hydroelectric dam pero naharap sila sa panibagong problema. Nang paputukin ang generator, bumagsak ang luma ng dam at natrap ang isa sa mga kasamahan nila. Nilimot ni Caesar ang galit at tumulong para mailigtas ang tao. Tumalo ng bunsong anak ni Caesar at nakipaglaro sa grupo ni Malcolm. Napaka-cute niya kaya tuwang-tuwa ang lahat. Mukhang unti-unting nagkakaroon ng ugnayan ang mga tao at unggoy. Pero hindi alam ng bata ang gagawin kaya nagtakip siya ng baril sa bag. Aksidenteng nakita ito ng bunsong anak ni Caesar. Nataranta ang lalaki at kinuha ang baril para takutin si Blue Eyes. Mabilis na itinulak ni Caesar ang lalaki, dinampot ang baril mula sa lupa, at itinapon ito sa lawa. Disappointed si Caesar at pinalayas ang grupo ni Malcolm. Sa oras na iyon, may matinding lagnat ang asawa ni Caesar. Nagkataon, doktor si Ellie, ang asawa ni Malcolm, at may dalang antibiotics. Dahil dito, pinayagan ni Caesar ang grupo ni Malcolm na manatili ng 1 araw para ayusin ang planta ng kuryente. Nangako rin siyang papayagan ang mga unggoy na tumulong sa lahat. Pero sinabi ni Malcolm na kailangan niyang paalisin agad ang kalbong lalaki. Kasabay nito, bumalik si Koba. Nang makita niyang tumutulong ang mga unggoy sa mga tao, agad siyang nagpunta sa hydroelectric dam para manggulo. Tinulak ni Koba ang anak ni Malcolm, pero hindi pa rin niya makita si Caesar. Galit na galit siyang sumigaw, tinatawag si Caesar para harapin siya. Iniisip ni Koba na ang pagtulong ni Caesar sa mga tao ay naglalagay sa panganib sa mga unggoy. Sa rurok ng kanyang galit, inakusahan niya si Caesar na mas mahal ang mga tao kaysa sa sariling lahi, baka nga higit pa sa pagmamahal niya sa sarili niyang anak. Dahil dito, nagalit si Caesar at ilang ulit siyang sinampal. Matapos bugbugin ni Caesar, tumigil si Koba sa pagiging bastos. Sinabi ni Caesar, hindi tayo pumapatay ng kapwa unggoy, at pinatawad si Koba. Pero ang pagpapatawad na ito ang nagpatibay sa desisyon ni Koba na maghimagsik. Si Blue Eyes naman ay nagsimulang umiwas sa kanyang ama dahil sa nangyari. Hindi na rin naglakas loob ang ibang unggoy na pag-usapan kung gaano karaming baril ang mayroon ng mga tao. Lumapit si Koba kay Blue Eyes at kunwari nag-aalala na baka sakta ng mga tao si Caesar. Kinabukasan, binigyan ng anak ni Malcolm si Maurice ng isang aklat bilang alaala at nagpasalamat sa pagtulong ng unggoy. Masaya sina Malcolm at Ellie na natutong magmahal ng unggoy ang kanilang anak. Samantala, 2 sundalo ang nag-e-ensayo sa shooting range sa imbakan ng bala. Dumating si Koba, nagmamasid habang nagkukunwaring inosente para hindi mapaghinalaan. Mabilis niyang nakuha ang loob ng mga sundalo, at mas lumakas ang loob niya nang makakuha siya ng alak at nakipag-inuman pa sa kanila. Nang makitang nagtagumpay ang plano niya, ninakaw ni
ni Koba ang baril ng isang sundalo at binaril ito. May masamang ngiti sa mukha, binaril din niya ang isa pa. Wala nang makapipigil sa ambisyon ni Koba. Bumalik siya sa kagubatan at pinatay ang kalbong lalaki sa kotse. Samantala, na-activate na ang hydroelectric power plant. Masayang nakipagkamay si Caesar kay Malcolm. Dinala sila ni Caesar sa Twindon tumingin sa lungsod na muli nang nagliwanag. Pero hindi pa sila nagtatagal sa kasiyahan, may paparating na sakuna. Palihim na sinunog ni Koba ang bahay ni Caesar, pagkatapos ay dinala ang baril at binaril si Caesar mula sa likod. Nagpanik ang mga unggoy. Hinulot ni Blue Eyes ang baril at dinala ito kay Koba. Tumayo si Koba at nagdeklara, ang mga tao ang pumatay kay Caesar. Sinunog nila ang bahay ng ating hari. Nakita ni Maurice ang lahat at palihim na tinulungan ng grupo ni Malcolm makatakas. Sinudyukan ni Koba ang mga unggoy na lusubin ang mga tao para iganti ang kanilang hari. Halos perpekto na ang plano niya para agawin ang pamumuno. Inutusan niya ang mga tauhan na pamunuan ang hukbo ng mga unggoy para umatake sa base ng mga tao. Yamakap siya kay Blue Eyes at nangakong ipaghihiganti ang ama nito. Daan-daang unggoy ang sumugod patungo sa lungsod. Nakatago ang grupo ni Malcolm sa mga damuhan, swerte at nakaligtas. Sa kabilang banda, abala pa rin ang mga tao sa pagdiriwang ng pagkakaroon ng kuryente, di alam ang paparating na kapahamakan. Tinitingnan ni Dreyfus ang kanyang iPad, naaalala ang masasayang araw kasama ang pamilya bago sila kinuha ng salot ng mga unggoy. Sa labas, umatake na ang hukbo ni Koba. Matalino sila at agad nilang nakuha ang armory, binigyan ng bawat unggoy ng baril. Personal pang pinili ni Koba ang baril ni Blue Eyes para sa paghihiganti. Samantala, nagsibalikan ang mga gwardya para i-report kay Dreyfus na nahulog na ang ammunition depot. Mabilis na pinindot ni Dreyfus ang alarm at tinipon ang lahat ng mamamayan sa ikalawang imbakan ng armas para maghanda ng depensa. Kinuha niya ang megaphone at pinalakas ang loob ng lahat handang lumaban hanggang kamatayan para protektahan ang natitirang sangkatauhan. Habang sumugod ang mga unggoy, wild silang nagpapaputok ng mga baril papunta sa depensa ng tao. Determinado si Dreyfus na hindi sumuko. Nagpatuloy ang matinding sagupaan. Punong-puno ng galit si Koba sa mga taong nagdisekta sa kanya noon. Wala siyang pakialam kahit dugo ng kapwa unggoy pa ang dumaan sa kanyang kamay, basta't makasulong lang para patayin ang mga tao. Lumaban tayo para mabuhay. Sigaw ni Koba habang pinapaabant ang hukbo. Sa itaas, patuloy na gumaganti ang mga sundalo. Bumagsak isa-isa ang mga hindi handang unggoy, nakahandusay sa lupa. Napagtanto ni Blue Eyes na tama ang kanyang ama, ang digmaan ay magdadala ng kapahamakan sa mga unggoy. Habang lumalala ang sitwasyon, tinulak ni Koba ang kasamang unggoy para maagaw ang kabayo. Sumakay siya, kinuha ang dalawang baril, at walang tigil na nagpaputok habang humaharurot papunta sa harapan, parang isang bihasang mamamatay tao. Kahit may pagkapasaway si Koba, bahagya pa ring nirerespeto siya ng mga tao. Dahil dito, muling nabuhayan ng loob ang hukbo ng mga unggoy at muling sumugod sa labanan. Pero delikado ang sitwasyon. Kinuha ni Dreyfus ang isang malaking baril at pinasabog ang tangke ng gasolina, naglikha ito ng pader ng apoy para hadlangan ang pagsugod ng mga unggoy. Hindi sumuko si Koba. Nagutos siya na ang mga unggoy ay umakyat sa mga cable ng kuryente para pasukin ang depensa ng mga tao. Dahil dito, nagulo ang depensa ng tao at nakalusot ang mga unggoy. Matapang na sumugod si Koba, nakasakay sa kanyang kabayo, dumaan sa apoy at nanguna sa pagsalakay. Akala nila ay mapuputol na ang depensa ng tao nang biglang may malakas na putok. Lumingon si Koba at nakita ang isang tangke na sumusugod mula sa likod. Hindi niya inasahan ang katapangan ng tao sa ibabaw ng tangke, patuloy na nagpapaputok sa mga unggoy. Galit na galit si Koba, sumakay sa kanyang kabayo at tumalon papunta sa tangke, pinatay ang sundalong may hawak ng machine gun. Nakita niyang kapakipakinabang ang tangke kaya kinuha niya ito at ginamit para wasakin ang huling gate ng depensa. Nalusutin ng mga unggoy ang depensa at walang awa nilang pinatay ang mga inosenteng tao. Napilitang umatras si Dreyfus at ang kanyang mga sundalo para maghintay ng kontraopensa. Sa loob lang ng isang oras, bumagsak ang huling depensa. Kinabukasan, bihag na ng mga unggoy ang mga tao habang patuloy ang pamamaslang ng hukbo ni Koba. Isang tao ang naglakas loob na lumaban, pero malas niya at si Koba pa ang nakasalubong niya. Hiniblot ni Koba ang bakal na pamalo at inihagis ito kay Ash, pinapapatay ang tao. Tumutol si Ash, anak ni Rocket, at sinabing hindi ito ang nais ni Caesar. Walang sinabi si Koba, bagkus, binuhat niya si Ash at inihagis pababa sa hagdan. Doon niya tuluyang ipinakita na siya na ang bagong pinuno ng mga unggoy. Samantala, nagtatago si Malcolm at ang kanyang pamilya sa bundok. Natagpuan nila si Caesar na malubhang sugatan pero buhay pa. Dali-dali nila itong isinakay sa sasakyan para gamutin. Ipinahiwatig ni Caesar na si Koba ang may kagagawa ng lahat. Hindi nagtagal, nahuli ni Koba ang lahat ng tao at kinulong sila sa mga hola parang mga hayop. Maging ang mga loyal kay Caesar ay ginapos din. Walang nagawa ang anak ni Caesar kundi mapanood ang lahat. Pinalihim ni Maurice kay Blue Eyes na magtago muna para sa kanyang kaligtasan. Habang ibinabalik ni Malcolm si Caesar sa kanyang lumang tahanan, tinuring niya itong kaibigan. Maingat niyang pinaupo si Caesar sa silya at natuklasan ang lumang litrato ni Caesar bilang isang batang unggoy. Kinailangan ni Ellie ng surgical equipment para iligtas si Caesar, pero
pero wala silang kagamitan. Nagdesisyon si Malcolm na isugol ang kanyang buhay para makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng subway. Isa-isa niyang kinolekta ang mga kailangang gamit habang sa labas, naghuhuli at kinukulong ng mga unggoy ang mga tao. Napakadelikado ng sitwasyon kapag nahuli siya, tiyak ang kamatayan. Nagtago si Malcolm pero naglapa na ang mga unggoy. Swerte siyang nakatakas pero natuklasan siya ni Blue Eyes. Sa kabutihang palad, mabait si Blue Eyes gaya ng kanyang ama kaya nagkunwaring hindi siya nakita. Ibinunyag ni Malcolm kay Blue Eyes na buhay pa ang kanyang ama. Agad na sumama si Blue Eyes kay Malcolm. Pagdating nila, nakita ni Blue Eyes ang sugat ng kanyang ama. Nagalit siya sa pamilya ni Malcolm, pero ipinaliwanag ni Caesar na si Koba ang may kagagawan. Sinabi ni Blue Eyes na ligtas ang kanyang ina at kapatid, pero halos lahat ng unggoy ay sumusunod na kay Koba. Kinagabihan, nang medyo gumaling si Caesar, umakyat siya sa kanyang silid at nanood ng video kasama si Will noong bata pa siya, paalala ng kanyang pinagmulan at ng lalaking nagpalaki sa kanya. Ngumiti si Caesar matapos mapanood ang video. Biglang lumitaw si Malcolm sa likod niya, kita sa mga mata nito ang kabaitan. Nagtanong si Malcolm kung sino ang lalaki sa video. Sabi ni Caesar, isa siyang mabuting tao, katulad mo. Kinabukasan, napansin ng strategist na si Maurice ang signal mula kay Caesar habang nakasakay sa bus. Agad na intindihan ng mga loyalista ni Caesar, buhay pa ang kanilang hari. Kinagabihan, lihim na kumilos ang mga tapat kay Caesar. Hinuli nila ang mga tauhan ni Koba at ginapos ang mga ito sa loob ng isang sasakyan. Inutusan ni Maurice ang kanyang mga kasama na itumba ang sasakyan, pinatay ang lahat ng sundalo ni Koba. Nakita ito ni Blue Eyes at dali-daling binuksan ang pinto para palayain ang mga loyalistang unggoy. Nagbigay pa siya ng cover fire para makaligtas ang mga tao at unggoy, sabay pinamunuan ang mga ito papunta kay Caesar. Pero kailangan nilang magmadali, paparating na si Koba. Maingat na pinangunahan ni Malcolm ang mga unggoy sa isang tunnel. Ngunit habang naglalakad, narinig nila ang putok ng baril sa kalsada. Kaya nagdesisyon si Malcolm na hatiin ang grupo. Sumunod kay Caesar ang mga unggoy, umakyat sila sa ibabaw at diretsong nagtungo sa tore. Alam ni Malcolm na si Dreyfus ang namumuno sa resistance. Nagutos si Dreyfus na maglagay ng malalakas na C4 explosives, desidido siyang wasakin ang lahat pati na ang mga unggoy. Hindi matanggap ni Malcolm ang ganitong kalupitan. Kaya tinutukan niya ng baril si Dreyfus, iginiit na bigyan muna ng pagkakataon si Caesar. Sa tore, hirap na hirap pa ring umakyat si Caesar dahil sa sugat niya pero nakita siya ng mga unggoy, nagtipon sila sa paligid ng kanilang hari. Si Koba, na nasa taas, napansin ang kakaiba, nakalapit na si Caesar. Dahan-dahang naglakad ang Monkey King papalapit sa Tridor. Sinabi ni Koba ang batas ng kanilang lahi, ang pinakamalakas ang dapat mamuno. Ibinaba niya ang baril at sumugod kay Caesar. Kahit sugatan, pinanatili ni Caesar ang dignidad niya bilang hari. Niyakap niya si Koba at itinapon ito pababa, dahilan para bumagsak ang scaffolding at masugitan si Koba sa tiyan. Pero tuso si Koba, kumuha siya ng bakal na pamalo at muling umatake. Pumulot naman si Caesar ng bakal na plate ginawang panangga. Pero galit na galit si Koba, sinira ang shield ni Caesar. Sinubukan ni Caesar na kumbansihin si Koba na itigil na ang laban pero lalo lang nagalit ang Tridor. Wala nang magawa si Caesar kundi labanan siya. Bigla siyang sumugod, tinamaan ang sugat ni Koba at nagkaroon ng upper hand. Nanginginig sa sakit si Koba at muling gumamit ng maruming taktika, sinipa niya pababa ang scaffolding. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog si Caesar pero agad nakasabit gamit ang kadena. Samantala, si Dreyfus sa ibaba, tinanggap na ang kanyang kapalaran. Hinailan niya ang wire, pinindot ang detonator, at sumabog ang paligid, umakyat ang apoy, yumanig ang tore. Sa huling sandali, nakasabit si Caesar sa kadena at ligtas na nakapasok, pero malapit nang gumuho ang tore. Muling bumangon si Koba mula sa guho, may dalang pamalo. Habang tinutulungan ni Caesar ang mga sugatang kasama, lihim namang kinuha ni Koba ang baril. Ibinaba niya ang pamalo, pero biglang binunot ang baril at pinaputukan si Caesar. Tumakbo ang mga loyalista, sinagip si Caesar mula sa mga bala. Nag-init si Caesar. Kumuha siya ng malaking bakal at itinapon kay Koba. Nagpaputok pa rin si Koba, desperado. Sa huli, sumugod si Caesar, tinulak si Koba palapit sa bingit. Nagmamakaawa si Koba, bawal pumatay ng kapwa unggoy, magbabago na ako, pero hindi na pinatawad ni Caesar ang mga kasalanan ng Tridor. Binitiwan niya si Koba, at nahulog ito sa kamatayan. Nagutos si Caesar na umatras ang lahat ng unggoy mula sa gumuguhong tore. Sa ibaba, muling nagtagpo sina Caesar at Malcolm. Nagmamadaling sinabi ni Malcolm, Caesar, kailangan ninyong umalis. Paparating na ang mga sundalo. Alam ni Caesar, matapos ang lahat ng nangyari, hindi na maiiwasan ang digmaan sa pagitan ng tao at unggoy. Pero bilang pinuno, handa siyang ipaglaban ang kanyang lahi hanggang sa dulo. Niyakap ni Caesar si Malcolm, at nangakong kung magkikita sila muli, magiging magkaibigan silang tunay. Bumalik si Caesar sa kanyang pamilya. Sa pagtatapos ng laban, lumuhad ang lahat ng unggoy sa harap ng kanilang hari, handa sa paparating na labanan. Dito nagtatapos ang kwento.